Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Saan man po kayong panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, nandito na po ang inyong video analysis at ang ating video sharing with Ka Eric. Nakaraang araw po, kumakalat itong balita, mga kababayan, na mayroong mga retired na mga senior military officers nanggaling po karamihan sa Philippine Military Academy, yung iba po mga Officers Candidate School at ROTC Advance. Officers graduate na mga naging matataas ang inabot na ranggo sa Armed Forces of the Philippines. Sila po ay natutuwa at the same time nababahala. Bakit natutuwa at bakit nababahala? Natutuwa po sila dito sa naging desisyon ni retired Master Sergeant from the Philippine Marines na miyembro ng Armed Forces of the Philippines na si Sergeant Gutesa, Orly Gutesa. Ito po yung tinaguriang surprise witness para po kay Senator Marcoleta na naging sanhi po ng kontrobersyal na mga pagpapahayag. Ayusin ko lang yung aking plastaran. Ayan. Naging sanhi po ng kontrobersyal na mga pagpapahayag hinggil sa direktang pag-uugnay sa naging operations po ni Saldico na tinuturong main matador o tagakatay ni Marcos at Romualdez sa Pandarambong, involving itong so-called mga mahigit 1 trilyon pesos na pangungulimbat sa flood control projects. So dahil po dyan, nagkaroon tuloy ng malinaw na daloy ng tinatawag na interconnections of criminal trails. Papunta po kay Romualdez and eventually hindi na po malayo na papunta na rin kay Marcos. Ang totoong ugnayan ng mga pasimuno kung bakit dinambong, nadurubo at nakulimbat ang mahigit 1 trilyon pesos po na pundo na supposedly ay para yan sa mga tinatawag na flood control projects. Inanod ng baha ang katotohanan at napunta sa bulsa ng mga bundat na mga gahaman at magnanakaw mandarambong na mga politiko. Karamihan po mga congressman na kabarkada at kaalipores ni Marcos at nila Martin Romualdez, kagaya po nitong nila Saldico at ng mga gang of six na tinagurian na pasimuno sa ganitong karumaldumal na pagpapalusot ng mga tinatawag na congressional insertions at iba pa ng mga kagaya po ng tinatawag mga kababayan na unprogrammed items na kung saan wala pong nakasaad na itemized budget definition, ilalagay lang po ang lump sum, subalit yan po ay illegal, sinabi na po yan ng Korte Suprema. Ngunit pinalusot nila Romualdez, pinalusot din po sa Senado dahil nga po niluluto doon sa may vice cam ang mga small committee na mga insertions na ito at nakaabot kay Marcos at pinirmahan niya rin po in the last 3 budget cycles. So mahalaga po itong naging testimonya ni Sergeant Gutesa at kung kaya na-inspire na mag-react ang mga retiradong matataas na opisyal ng ating sandatahang lakas, no? Na naka-inspire din po most likely sa maraming mga aktibo pang mga miyembro at opisyales ng Armed Forces of the Philippines, even to the Philippine National Police. For example, isa sa mga nag-react po dito ay si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Abogado po ito at nagsilbi ito sa JAGS, Judge Advocate General Services. O ito po yung mga abogado ng sandatahang lakas. Sila po ang tumatayo na abogado sa mga kaso involving the Armed Forces of the Philippines among other legal services na kailangan po ng mga sandatahang lakas na mga kasapi, miyembro nito at iba pang usapin patungkol po sa organisasyon at operations ng Armed Forces of the Philippines. Dati tinatawag po yan na JAGO o Judge Advocate General's Office. Ngayon, tinatawag po yan na JAGS, Judge Advocate General Services.
or Judge Advocate General Service. Okay. So itong si Brigadier General Retired Virgilio Garcia po ay nagsilbi ito sa Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines or ISAF, sapagkat isang unit po sa loob ng AFP ay ang ISAF, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, at isa sa mga division sa ilalim po ng ISAF ay itong JAGS or TJAGS. Okay? So si General Virgilio Garcia po ay nagpahayag ng kanyang pagsuporta at paninindigan hinggil sa lakas ng loob at tibay ng paninindigan. Hindi tibay ng apog, ang tibay ng apog si Marcos at si Romualdez po yan. At mga magnanakaw na mga congressman. So, pinuna ni General Garcia po itong mga palusot style nila Tito Soto, nila Erwin Tulfo, at nila lalo na ni Ping Lacson na nagsisilbi pong tagapangulo o chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Nasabi niya, bakit parang kung tratuhin nyo yung mga resource persons ninyo, lalo na ito sa kay Sergeant Gutesa, ay parang mga guilty na mga kriminal. In the first place, dapat yan ay tinutulungan ninyo para mabuo ang kaso. Hindi hinahanapan ng butas at ginagamit ang inyong otoridad para i-intimidate, i-harass o takutin ang mga resource persons. Tama po. Naranasan ko po yan kung paano gulat-gulatin, i-harass, i-intimidate, kagaya po nitong ex-kalderong NPA na si Paduano, sila Akop, sila Johnny Pimentel, no? Isa pa tong kulukoy na to, no? Na dapat maimbestigahan din po ito. Madami pong kasalanan sa bayan itong Johnny Pimentel na to, nanalo ulit na gobernador doon sa Surigao, no? Itong mga kagaya nila Suarez, mga alipuris no ni Romualdez na nagtanong lang kami ni Lorraine Badoy, ang aking kasama sa program noon na Laban Kasamang Bayan, kung totoo ba na mayroong 1.8 billion pesos na travel fund na naubos na o mauubos na ni Martin Romualdez, no? Nag-react ang kulukoy na si Martin Romualdez, no? Ginamit nila ang poder nila sa Kongreso, and then pinatawag ang SMNI, ang buong editorial authority and staff, kami na mga anchor persons. At doon po, ini-intimidate kami, hinaharas, binabastos, pati mga abogado namin. Kung saan umabot sa punto po na tinawag ko silang kangaroo court at kami po ay na-detain. Ako po ay na-detain ng mahigit o almost 8 days, no? Mga kababayan, noong December 5 yata nangyari ito. Nakalabas kami December 14 na ng hapon, mga kababayan. So, hindi kami nagkamali. Nagkamali lang ang datos na tinanong, pero ang totoo pala 2.3 billion pesos ang travel fund ng House Speaker, at dito po niya ginagamit ang kanyang mga pagbibigay ng mga pasaborno o kanyang mga gift na tinatawag upang gamitin po ang mga kongresista na kapag magkaroon ng break ay bibigyan sila ng travel allowances. Mantakin mo 2.3 billion pesos po ang travel allowances po nila, mga kababayan, ng mga kongresista sa ilalim ni Martin Romualdez. Doon po yan dumadaan kay Congresswoman Yeda Romualdez, no? Makapal at walang hiya talaga itong mag-asawang ito, ano, no, na parang pagmamay-ari nila ang pundo ng gobyerno. So during the time na tinanong ko po yan on air sa SMNI, sa Laban Kasamang Bayan, ang sabi nila, ang nagagastos pa lang nila mga 39 million pesos. That was already November 30 or November 28, if I can remember. Subalit, nang dumating ang December, inubos nila lahat ang mahigit pa mga almost 2 billion pesos pa, mga kababayan, para lamang hindi maibalik sa National Treasury. Ganyan po kagarapal at kasugapa sa pera. Ito sila Romualdez sa panahon na nasa kapangyarihan siya at sila ang nagkokontrol ng poder, kapangyarihan at pondo dyan sa Kongreso. Akala mo kaharian niya ang Kongreso. Ganyan po kung umasta sila, pati yan sila Saldico, yan sila JJ Suarez, yan sila Dong Gonzales, sila Akop, sila Paduano. Mga aliporis po ito ni Romualdez na nakinabang ng tudo-tudo sa kaban ng bayan at the expense ng pagdarahop at pagdurusa
ng mga mamamayan. Ngayon, babalikan ko po itong binabanggit ni General Virgilio Garcia na bakit ang witness ang inyong inaatake. Hindi yung tulungan siya na dapat ay mabuo ang kanyang kwento at ma-establish ang kanyang revelations upang nang sa ganon, pag bumuo kayo ng recommendations for the filing of criminal cases hinggil sa pandarambong na kaso na ito na kriminal, ay makakatulong itong witness na ito rather than making him feel na siya ay tinatakot, hinaharas at binubutasan ang kanyang testimonya. Ang sabi nga ni attorney at retired Brigadier General Virgilio Garcia, sabi niya, immaterial during that time kung ang notaryo ay pineke o nagkapalpak o inatras ng notaryo na abogada, na isa pa ito, no, dapat maimbestigahan ito, sapagkat the materiality or the relevance of the notarial affirmation ay na-overtaken na po ng kanyang panunumpa right before the Senate Blue Ribbon Committee at ng kanyang paninindigan sa kanyang salaysay, direkta at personal, na kanyang sinumpaan at inihayag ng direkta in an open committee hearing sa Senado. The weight of the legal basis ng kanyang testimonya ay hindi na po material yung notarial affirmation. Mangangailangan lang po yan kapag nag-submit na ng kaso ng affidavit doon po sa gagamitin ng mga testimonial and other related documentary evidence sa korte na. So may punto po ang binabanggit na ito ni General Virgilio Garcia, retired Judge Advocate General Service Officer ito ng Armed Forces of the Philippines. Nagsalita din po si retired Marine Colonel Ariel Querubin, no? Ito po ay Medal of Valor. Pag Medal of Valor ka po na awardee, yan ang pinakamataas na military medal and recognition na pwedeng makuha ng isang military personnel or military officer. Sa US, yan po ang tinatawag na, I think, Congressional Medal of Honor. Yan. Ayan ang equivalent po niyan, ano? Ang pangalawa diyan, Purple Heart, ano? Pero itong si Colonel Ariel Querubin ay isa ito sa kinikilala na nirerespeto na opisyal ng Philippine Marines. Retired na rin po ito. At sinabi niya na it makes him proud to become or have been part of a Marine Corps ng Philippine Armed Forces. Nung nakita niya ang testimonyang ito ni Ginoong Orly Gutesa, who happens to be a retired Master Sergeant in the Armed Forces of the Philippines under the service of Philippine Marines, Philippine Navy. Ayan. So, ang mga Medal of Valor awardee, kagaya po ni Ariel Querubin, ay mabigat din po ang kanilang katayuan sa panglipunang usapin sapagkat they offered their lives and almost died sa mga engkwentro at labanan upang ipagtanggol ang ating gobyerno, ang ating bayan, ang ating mga mamamayan. Kaya niya nakuha itong Medal of Valor Award. Ano? At nagsalita din po ang maraming retired generals pa. Like itong si retired General Pukis ng Philippine Air Force, 2-star general yata ito, Major General. Ganon din po si Major General Orlando De Leon ng Philippine Marines. At sabi nila, this is the day where nang makita nila ang testimonya ng isang Philippine Marines member na si Master Sergeant Retired Orly Gutesa, talagang nabuhay sa puso nila ang pagserbisyo at pagmamahal sa bayang kanilang pinaglingkuran ng buong tapat, na ngayon ay ginagahasa ng mga bundat at buwitre ng mga politikong magnanakaw at kurakot na kinakanlong at kinukonsente at binigyan ng otoridad ni Marcos at Romualdez. So, madami po ng mga retired generals ang nagbibigay ng kanilang pag-congratulate, pagsaludo, at pagbibigay ng kanilang inspirational support. Yan ang hinahanap kong word. Inspirational support and solidarity to the guts and courage na ipinakita po ni retired Master Sergeant sa Philippine Marines na si Orly Gutesa. Kabaliktaran po ito sa kung paano tratuhin nila Ping Lacson, nila Tito Soto, at ng mga kaalyado na senador na konektado kay Marcos at Romualdez, no? Mga kababayan.
itong ating naging surprise witness na kinilala nga na si retired Master Sergeant Orly Gutesa. Pangalawang punto ko po kung bakit natin binigyan ito ng video analysis, sapagkat marami pa ang mga naging detailed security personnel kay Saldico, kay Martin Romualdez, at iba pang mga kongresista na ngayon po ay naglalakas loob na sana ay mabigyan din sila ng pagkakataon na makapagsalaysay ng kanilang kaalaman at karanasan hinggil dito sa pag-deliver ng mga limpak-limpak malimaleta na mga salapi by the hundreds of millions to billions of pesos. In fact, kay Saldico alone, sabi ni retired Master Sergeant Gutesa, baka umabot ng 90 security detailed sa kanya na mga police, active, retired, pati po mga military officers and personnel. Mantakin mo yan, 90. Ganon ka takot na takot si Saldico na may mangyayaring masama sa kanya dahil siguro alam niyang masama talaga ang kanyang mga pinaggagawa kung kaya umaabot sa isang kumpanya 90 na mga aktibong pulis at mga sundalo at pati na mga retirado ang nakatalaga sa kanya bilang security support personnel niya. Dapat maimbestigahan po ito, no? Bakit siya nagkaroon ng ganito kalaki at kalawak na numero ng mga pang-security niya, samantalang si Ka Eric nga, ni isang security, wala. Ako po ay lumaban sa CPP, NPA, NDF, no? At papatayin nila ako, alam ko po yan. Subalit, ako po ay handa na harapin ang panganib na pinili ko doon sa paglalantad at paglalahad ko ng katotohanan upang maibunyag ang dalawang mukha ng panluloko at panlilinlang at kasinungalingan at katarantaduhan nitong komunistang teroristang grupo na pinanggalingan ko. Alam ko po ang price of danger and risk na mapupunta po sa akin at sa pamilya ko dahil pinapatay po ang mga kagaya ko. Ni isang singkong duling, hindi po ako humingi ng pondo para magpa-secure ako sa gobyerno. Except that, in some other time, pinapa-secure po noon ng Philippine Army ang aking pamilya sa Iloilo. No? Nung kasagsagan na talagang titirahin na nila pati pamilya ko. At pinasalamatan ko yan during the time of former President Rodrigo Duterte. Ngayon po, ito, ako personally, wala talaga naka-detail na security detailed personnel sa Marines man, sa Army, Air Force, o kaya Philippine National Police or Navy. Wala po. At lakas loob lang po na nakikipaglaban si Ka Eric kung anong tama at anong mabuti para sa ating bayan at para makapag-ambag sa pagbubuo ng matino at may direksyon at para sa taong bayan na uri ng pamahalaan. Na hindi kagaya ngayon ng gobyernong ito ni Marcos Jr. Okay? So, maliban po dito sa mga retired generals, retired colonel, mga senior officers ng AFP at ng PNP, marami din po na mga Marines, na mga rank and file, ang tawag nila dyan, mga non-commissioned officers or NCO, na mga personnel na hindi mga opisyal pero nag-retired na rin po, na nagbigay ng serbisyo, na nerbisyo din po bilang Philippine Marines na ngayon po ay tumutulong bilang volunteer support security para kay Master Sergeant Retired Orly Gutesa. Nakakatabang puso po ito na ang mga miyembro ng Philippine Marines, sabi ni former Congressman Mike Defensor, na siya pong dinugtungan at nilapitan nila Sergeant Gutesa para makausap at makapagdugtong sila kay Senator Marcoleta, malinaw na the Philippine Marines, yung doktrina at ang kanilang training values at ang kanilang values mismo sa organisasyon na honesty, integrity, and service to the country and to the people, ay nabitbit pa rin po nito ni Sergeant Gutesa at ng iba pang mga retiradong miyembro na rin ng Philippine Marines. Hindi katakataka po na nakapag-inspire itong si Sergeant Gutesa sa iba pang mga security detailed personnel na nandyan po nakatago at ginagamit bilang security, kung minsan tagahakot pala ng mga sinindikato ng mga pera at kalukuhan at mga gawaing kulukoy na mga politikong ito, ina-abuse nila at kinukurap ang ating mga kasundaluhan na nakatalaga sa kanila bilang special detail security support.
Kagaya po nito ni Saldico, ginamit nila ni Martin Romualdez itong mga security detail nila ayon sa salaysay na inihayag ni Sergeant Gutesa 3 times a week at the minimum, at mga ilang beses yon, limpak-limpak na mali-malita na mga salapi ang nilalaman, kung kaya na tunton niya ang address ni Martin Romualdez na ang isang bahay, sabi ni Martin Romualdez, simula January daw ay under repair. So it doesn't matter. It is your address. Hindi po material kung nire-repair o hindi, basta doon din i-deliver sa number 42 Forbes or McKinley Street along Forbes Park area. So tama, inamin ni Martin Romualdez, pero ang sinabi niya, hindi naman yon pwedeng mag-deliver ka doon dahil under repair yon. Pwede namang pinipick up din ng another pa na mga team ng tagahakot mo. If the revelations of Sergeant Gutesa were true, and then binanggit ni Sergeant Gutesa, nag-deliver din sa Nara na address. Hindi niya binanggit kung ang Nara ay sa loob ng Forbes Park. Ang alam ko, sa loob ng Forbes Park po yung Nara. No, mga kababayan. So malapit lang din dyan sa McKinley Road. And then ito yung pinakasentro, ang Aguado Residence. Kung saan, dyan po ginagamit ni Martin Romualdez na opisina at ito ay nasa loob ng Malacanang Compound or Malacanang Complex. At dyan niya tinitipon ang mga mayors, governors, lalo na po during the campaign period doon sa Bagong Pilipinas Alliance upang mamudmud ng pera at manuhol. According to the sources, ito yung Aguado Residence. At dyan din pumupunta si Ginoong Marcos Jr. at pati itong si Comelec Chairman Garcia. So alam nyo na ang pattern that the revelations being pointed out by Sergeant Gutesa ay napaka-importante at napaka-significant upang hindi po natin ito pansinin at bibigyan ng pang-iinsulto at mga maniobra na bubutasin nila Ping Lacson at nila Tito Soto by making a trivial attack on the notarial affirmation na sa tingin ko ang nagsisinungaling dito ang lawyer na ang nagnotaryo nito dahil nakita niya ang bigat at lawak ng implications na ito. Binawi niya at sinabi niya pineke ang kanyang signature. Paano yan gagawin ni Sergeant Gutesa? Sa dinami-dami libu-libong lawyers, ikaw talaga ang pipiliin niya para pikiin niya ang iyong signature. And then kukopyahin niya ang dry seal mo at ang iyong notarial permit na ibinigay ng Supreme Court, ang notarial number, kukopyahin niya. That is very unbecoming to be believable. Mga kababayan, hindi po kapanipaniwala ang ganyang estilo ng abogada na ito na si Esperas na para paniwalaan natin na nagsinungaling at niloko siya o sila kinopya at dinaya ni Sergeant Gutesa ang notarial signature at notarial information. Paano niya gawin yon? May dry seal, may notarial number, may entry ng journal ito, at may pirma ninyo. Tayo ang dapat imbestigahan. Yon po ang pinagtuunan ng punto nila Ping Lacson at nila Tito Soto at ng mga kagaya nila Erwin Tulfo. Kung kaya, sabi ni General Virgilio Garcia na isang abogado, immaterial yon to the weight and to the actual legal capability ni Sergeant Gutesa. Sinumpaan na niya eh. He took under oath already what he had revealed and what he had discussed in an open public forum bilang kabahagi ng kanyang salaysay. It was already a legal condition para paniwalaan at tanggapin ang kanyang inihayag. Ayun, malinaw. Interesting po itong personalidad ni Master Sergeant Orly Gutesa. And kung atin pong pagbabatayan ang inilahad ni dating Congressman Mike Defensor, lumalabas po na may iba pang mga kagaya din po ni Sergeant Gutesa na ginamit, nakatalaga bilang security details, pero ginamit sa kalukuhan at kulukoy na mga operations ng paghahakot ng pinagdadambong na mga perang pinagnanakaw, kagaya nito ng ginawa ni Saldico. At ngayon, dumudugtong pala talaga kay Martin Romualdez to the point na naghahati din po ng limpak-limpak na mali-malitang mga salapi na pinagdambungan at pinagdurubuhan doon mismo sa Malacanang Complex or Malacanang Compound.
sa Aguado Residence or sa Aguado Street. Ayan. Abangan natin kasi baka bukas, Tuesday, sa Pilipinas, matutuloy daw ang schedule. Or kung hindi sa Tuesday, sa Thursday pa. No? Naghahanda pa siguro si Itbulaga Senator at si Ping Lacson at si Tito Soto kung paano nila lulusutan nila Boyeng Rimulya, paano nila i-impugn at i-pollute at i-destroy ang credibility ng mga witnesses na ito, kagaya ng pag-sidestep na nila at isinasantabi na nila ang naunang mga revelations na tumutugma sa revelations ni Master Sergeant Gutesa na inihayag ng mag-asawang Diskaya, who happens to be kontraktor din pala ni Sandro Marcos sa 1.7 billion pesos na na-wash out at nawalop na sinindikato na flood control projects doon sa Ilocos Norte. Wow! So, abangan po natin kung matutuloy bukas o sa Thursday. Pero alam na natin na naghahanda na ang mga agents of Malacanang like Tito Soto and Ping Lacson and Erwin Tulfo kung paano nila i-twist, baloktutin at paano nila gawin at ikutan ang very strong impact ng mga ni-reveal ni Master Sergeant Gutesa hinggil sa ugnayan ni Saldico at nila Martin Romualdez na dumudugtong na ngayon, malapit-lapit na. Kasi pag nandyan si Romualdez, hindi pwede na wala po si Marcos na siya ang co-architect o kasabwat niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito. So pag-usapan po natin yan, magbabalik si Ka Eric mamaya, no? Alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, it's regular, Monday to Sunday, Balita at Talakayan live with Ka Eric. It's live simultaneous sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Akin pong account yan personal, ang Ka Eric Jeff Celis Facebook account. At ang isa po ay ang account ko po sa ating YouTube channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat. Inabot na po natin ang 75,000 subscribers. Yehey! In just a matter of mga 5 days na nag-start po si Ka Eric na mag-go live at the same time may combination po tayo ng mga uploaded videos and video analysis na tinatawag natin. Utang na loob ko po yan sa inyo, sa aking mga minamahal na suki at taga-subaybay ni Ka Eric sa ating YouTube channel, na Ka Eric Celis YouTube channel, at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Please help and continue to campaign, promote, and share our videos, and campaign and support our channel, Ka Eric Celis YouTube channel. Road to 100,000 subscribers po tayo before December. Sana po ay maabot natin, at upang mas malawak, mas marami po ang ating mga kababayan na mabibigyan natin ng mga matatalas na mga talakayan at malinaw na mga talastasan hinggil sa kaganapan ng mga bagay at mga balitang sumasabog sa araw-araw na buhay natin bilang mamamayang Pilipino. Saang mang panig ng mundo kayo o sa mang bahagi ng Pilipinas na naaabot ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Sa mga kababayan ko po na gustong sumuporta, magbigay ng voluntary and sincere support, whatever that you can help, pasasalamatan po yan ng Bangon Sambayanan Movement sa ating mga organizing, sa community activities, sa ating mga community forum and advocacy sessions. You can send and bring your support sa numero po na 0916-308-7710. Ulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Kay Langging po na numero yan, Rohilda Celis, Rohilda Celis. Yan na rin po ang kanyang GCash number. Ayan. Maraming salamat. Mabuhay po kayo sa mga nagpapakulay, tumatangkilik na no ads, no skip ads sa mga advertisements at nagpo-promote ng channel natin at mga sumusuporta doon sa Kay Langging sa numero na itinawag ko. Nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon o ni Allah sa inyong kabutihang loob. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Mga kababayan, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will also be with those who are Muslim,
brothers and sisters. Huwag po kayong mawawala. Tonight, alas 9:15 ng gabi, 9:15 p.m. Philippine Standard Time, Balita Talakayan live with Ka Eric sa YouTube at sa Facebook na Ka Eric Celis Facebook at Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.